Isuot mo ang pasasalamat. Open quote, wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. Rumi. Close quote. May mga araw na pakiramdam natin ay kulang ang buhay. Kulang ang pera, kulang ang oras, kulang ang pagkataon, kulang ang pagmamahal, kulang ang tagumpay. At kapag palagi nating tinitingnan ang mga bagay na wala sa atin, unti-unti nating nakakalimutan ng isang napakahalagang bagay, ang dami ng mayroon na tayo. Yan ang napakagandang mensahe sa quote ni Rumi. Wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. Isuot mo ang pasasalamat na parang balabal at mapupuno nito ang bawat sulok ng iyong buhay. Napakaganda ng larawan na ginamit ni Rumi. Ang balabal ay hindi mo lamang hawak. Isinusot mo ito. At ganun din dapat ang gratitude. Hindi lamang ito isang salitang sinasabi natin kapag may magandang nangyari. Hindi lamang ito isang simpleng thank you. Ang tunay na pasasalamat ay isang paraan ng pamumuhay. Parang balabal na dala-dala natin saan man tayo pumunta. Kapag maganda ang araw, may pasasalamat. Kapag mahirap ang araw, may pasasalamat pa rin. Kapag nanalo tayo, nagpapasalamat tayo. Kapag natalo tayo at may natutunan, nagpapasalamat pa rin tayo. Dahil ang taong marunong magpasalamat ay hindi nangangahulugang perpekto ang kanyang buhay. Ang ibig sabihin nito ay natutunan niyang makita ang kabutihan kahit hindi perpekto ang kanyang buhay. At malaking bagay iyon. Dahil minsan, hindi naman talaga kailangan nating baguhin ang buong buhay natin para maging masaya. Minsan, kailangan lang nating baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa buhay na mayroon na tayo. Isipin mo ang isang ordinaryong umaga. Nagising ka. Huminga ka. May araw sa labas. May pagkakataon kang magsimula muli. May mga taong maaari mong makausap. May pagkain kang maaring kainin. May katawan kang patuloy na gumagawa ng paraan para mabuhay. May mga alaala kang maaring balikan. May mga pangarap ka pang maaring abutin. Pero dahil ordinaryo ang mga bagay nito, madalas hindi na natin sila napapansin. Hinahanap natin ang extraordinary. Samantalang ang tunay na kayamanan ay nakatago sa ordinaryong bahagi ng buhay. Minsan ang himala ay hindi malaking panalo. Ang himala ay ang paggising natin ngayong araw. Minsan ang pagpapala ay hindi isang malaking halaga ng pera. Ang pagpapala ay ang taong patuloy nagmamahal sa atin. Minsan, ang magandang buhay ay hindi buhay na walang problema. Ito ay buhay na marunong pa ring makakita ng dahilan para magpasalamat kahit may problema. At dito nagiging makapangyarihan ng gratitude. Kapag sinimulan mong sanayin ang iyong sarili na magpasalamat, nagbabago ang iyong atensyon. Dati, ang nakikita mo ay kung ano ang kulang. Ngayon, napapansin mo kung ano ang mayroon. Dati iniisip mo kung bakit mas maganda ang buhay ng ibang tao. Ngayon, natututo kang pahalagahan ang sarili mong paglalakbay. Dati, palagi mong tinatanong, bakit hindi ko ito mayroon? Unti-unti mong napapalitan yon ng ano ang mayroon ako na dapat kong pahalagahan. At napakalaking pagbabago niyan. Dahil kung ano ang palagi nating pinagtuunan ng pansin, iyon ang lumalaki sa ating kamalayan. Kung puro problema ang tinitingnan natin, parang lumalaki ang problema. Kung puro kakulangan ang iniisip natin, parang lalong nagiging maliit ang lahat ng mayroon tayo. Pero kapag sinanay nating makita ang blessings, kahit maliliit, nagsisimula nating maramdaman na hindi pala tayo ganoon ka-deprived. Hindi pala tayo ganoon kakulang. Hindi pala ganoon kawalang kahulugan ang ordinaryong araw. At marahil iyon ang ibig sabihin ni Rumi nang sabihin niyang ang gratitude ay magpapakain sa bawat sulok ng iyong buhay. Dahil kapag may pasasalamat ka, hindi lamang isang bahagi ng buhay mo ang naapektuhan. Pati ang iyong relationships, mas na-appreciate mo ang mga taong nasa paligid mo. Mas madali mong nasasabi, salamat. Mas madali mong mapansin ang maliliit na kabutihan ng isang tao. At kapag nararamdaman ng isang tao na pinahalagahan mo siya, lumalalim ang relasyon. Pati ang iyong trabaho ay maaring magbago. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mahalin ang bawat bahagi ng iyong trabaho. Pero maaari mong itanong, ano ang naibibigay sa akin ng trabahong ito? Siguro natututo ka. Siguro may mga taong nakilala ka. Siguro nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya mo. Siguro hinahasa nito ang iyong character. Siguro ito ang naging daan para marating mo ang isang lugar na hindi mo akalaing mararating mo. Kapag gratitude ang dala mo, hindi ibig sabihin na titigil ka ng mangarap. Sa katunayan, maari ka pang maging mas ambitious. Pero iba ang klase ng ambisyon. Hindi na ito nanggagaling sa kailangan kong magkaroon nito para maging masaya. Nagiging masaya kung mayroon ako ngayon pero handa pa rin akong lumago. Napakalaking pagkakaiba. Ang gratitude
ay hindi kalaban ng ambisyon. Ang gratitude ang nagbibigay ng tamang puso sa ambisyon. At maging sa mga panahon ng paghihirap, mahalaga ang pasasalamat. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong ipagpasalamat ang mismong sakit. Hindi mo kailangang magkunwaring okay ang lahat. Kung nasasaktan ka, aminin mong nasasaktan ka. Kung nalulungkot ka, tanggapin mong malungkot ka. Kung may problema, harapin mo ang problema. Pero kahit nasa gitna ka ng pagsubok, maari mong itanong, ano ang mayroon pa rin akong hindi dapat kalimutan? At minsan, doon natin natutuklasan ang lakas. May mga taong dumaan sa napakahirap na panahon, ngunit natutong pahalagahan ng pamilya. May mga taong nawala ng trabaho, ngunit nakahanap ng bagong direksyon. May mga taong nabigo, ngunit natutong maging mas matatag. May mga taong nadapa, ngunit natutong tumayo ng mas matalino. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero maari nating piliin kung paano natin titingnan ang nangyayari. At ang gratitude ay isang paraan para hindi tayo tuluyang lamunin ng negativity. Parang ilaw sa madilim na silid. Hindi nito kailangang alisin ang buong dilim. Kailangan lamang nito magbigay ng sapat na liwanag para makita mo ang susunod mong hakbang. Kaya marahil magandang gawing simpleng practice ang pasasalamat. Bago ka bumangon sa umaga, mag-isip ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malalaki. Salamat sa bagong araw. Salamat sa aking pamilya. Salamat dahil may pagkakataon akong matuto. At bago ka matulog, tanungin ang sarili, ano ang isang magandang bagay na nangyari sa akin ngayong araw? Baka isang simpleng conversation, isang tawag mula sa kaibigan, isang masarap na pagkain, isang magandang kanta, isang sandali ng katahimikan, isang bagay na natutunan mo, maliit man, pansinin mo. Dahil ang buhay ay binubuo ng maliliit na sandali. At kung palagi nating hinihintay ang malalaking bagay, bago tayo magpasalamat, baka maraming tao nang lumipas na hindi natin napansin kung gaano kaganda ang buhay. Kaya isuot mo ang gratitude. Isuot mo ito kapag masaya ka. Isuot mo ito kapag pagod ka. Isuot mo ito kapag may problema. Isuot mo ito kapag hindi pa nasasagot ang mga panalangin mo. Isuot mo ito habang naghihintay. Isuot mo ito habang nagsisimula muli. Isuot mo ito habang tumatanda. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga bagay na natanggap mo. Maari rin itong maging pasasalamat para sa mga bagay na hindi mo pa natatanggap ngunit umaasa kang darating. At higit sa lahat, magpasalamat hindi lamang sa mga bagay na mayroon ka. Magpasalamat ka sa taong naging ikaw dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Sa mga pagkakamaling nagturo sa iyo, sa mga taong minahal mo, sa mga taong nawala, sa mga pagkakataong dumating, sa mga pagkakataong hindi natuloy, sa mga araw na nanalo ka, at sa mga araw na natuto kang bumangon. Dahil lahat ng iyon ay bahagi ng iyong kwento. At marahil, habang tinitingnan mo ang iyong buhay ngayon, mapapansin mong hindi pala kailangang maging perpekto ang buhay para maging grateful. Hindi kailangang maging mayaman, hindi kailangang walang problema, hindi kailangang nasa rurok ng tagumpay. Kailangan lamang nating matututong tumingin, tumingin sa paligid, tumingin sa loob, at sabihin, marami pa rin akong dahilan para magpasalamat. Kaya ngayong araw, subukan mong isuot ang gratitude na parang balabal. Dalhin mo ito sa iyong bahay, dalhin mo ito sa iyong trabaho, dalhin mo ito sa iyong mga relasyon, dalhin mo ito sa mga tahimik na sandali, at dalhin mo rin ito sa mga panahong mahirap. Dahil kapag gratitude ang dala mo, nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. At kapag nagbago ang iyong pananaw, maaring hindi agad magbago ang iyong buhay, pero magbabago ang paraan ng iyong pamumuhay sa buhay. At minsan, iyon ang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Kaya bago tayo magtapos, tanungin natin ang ating sarili, ano ang mayroon ako ngayon na dati kong ipinagdarasal? Huminto sandali, isipin mo. Baka nandiyan na, baka matagal mo ng hawak, baka nasanay ka na lang kaya hindi mo na napapansin. At kung mayroon man, huwag mo itong balewalain. Pahalagahan mo, pasalamatan mo, at iparamdam mo rin sa mga taong bahagi nito na nagpapasalamat ka. Dahil ang gratitude ay hindi lamang isang feeling. Ito ay isang choice. Isang choice na sabihin, hindi man perpekto ang buhay ko, mayroon pa rin itong napakaraming kabutihan. At kapag natutunan nating mamuhay ng ganoon, parang may balabal tayong dala. Isang balabal na nagbibigay init sa puso, nagbibigay liwanag sa isip, nagpapalalim sa relasyon, at nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakasimpleng araw, may dahilan pa rin para magpasalamat. Kaya isuot mo ang gratitude, hindi lamang ngayong araw, kundi araw-araw. At hayaan mong pakainin nito ang bawat sulok ng iyong buhay.